So ngayon ay i-share ko kung paano ako mamili ng materyales. So ang priority ko pagpili ng materyales ay syempre sa babae. Kasi yung babae ang nagdadala ng linyada o yung lineage ng ating mga manok. So ito, papakita ko sa inyo yung hawak kong pumpkin sweater. So ito yung aming dinidevelop na Laguna pumpkin. Sariling amin. At hanggang ngayon ay dinidevelop namin. So paano nga ba ako mamili ng inahin? So napakasimple lang. Siyempre yung body structure, number 1. At saka ito, sa paa. Sa paa kami nakapokus. So dapat yung binti at least yan mahaba. Pero dapat mas mahaba tong hita sa binti. Ayan, mas mahaba siya. At saka ito, yung pala sisingan niya ay maluwag. Maluwag. At ang importante sa lahat, yung pala sisingan niya ay aabot doon sa tahid. Ito yung tahid niya. Ito yung pala sisingan. So dapat aabot siya. Indikasyon nyo ng good cutting na manok. Kasi may makikita kayo dyan, pag ginanyan nyo yung palasinsingan, ang taas ng tahid. Yun yung tinatawag na poor cutting. Kahit sobrang daming palo, hindi siya agad makapatay. Pero, base sa experience, pag ang manok, yung tahid niya ay mababa, ibig sabihin, good cutter yun. Mabilis niyang ipatama yung tari sa kalaban. Kaya patay agad. Pero pag yung palasinsingan niya, yung tubo ng tahid ng manok ay mataas, poor cutter siya. So doon kami namimili. Dapat, number 1, maganda syempre yung body structure. Tapos, itong pakpak, dapat lagpas siya dito sa may puwit niya, sa may sipit-sipitan, lagpas siya. Indikasyon nyo na malakas yung pakpak niya, yung bagwis, para paglipad niya may align niya ng ayos yung paa niya at mapatama ng maayos. At saka ito, yung tahid, dapat mababa.